Parusahan daw na inagaw ni Congressman Leandro Leviste kay dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral ang mga dokumento tungkol sa 2025 national budget. Dahil dyan, posible raw maharap sa ethics complaint ang kongresista. Narito ang report ni Gerard de la Peña. Sa kuha ng CCTV sa opisina ng DPWH noong September 4, makikita si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na naglalakad sa hallway papasok sa opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Leviste at pumunta sa programming office. Kasunod niya si Cabral. Pasado alas 6 ng gabi, may kitang magkasabay na lumabas ng programming office sina Leviste at Cabral. May hawak ng papel ang kongresista. Si Cabral naman, tila may pinapaliwanag kay Leviste. Ito raw ang araw na napasa kamay ni Leviste ang sinasabing Cabral Files. Hinahanap daw ni Leviste kay Cabral ang pangalan ng mga mambabatas na nagsulong ng mga proyekto sa 2025 budget ng DPWH. Pero ayon sa staff umano ni Cabral, puwersahang kinuha ni Leviste ang dokumento base sa mga larawang inilabas ng DPWH na sugatan pa raw ang kamay ni Cabral dahil umano sa sapilitang pagkuha ni Leviste sa files. Duguan din daw ang damit ni Cabral dahil sa paper cut. Pero itinanggi ni Leviste na illegal niyang nakuha ang mga dokumento. Pinatunayan lang din daw nito na totoo ang Cabral Files na ibinigay sa kanya noon at may basbas ni DPWH Secretary Vince Dizon. Dagdag pa ni Leviste, kaduda-duda ang timing ng DPWH sa paglalabas ng mga CCTV footage at mga larawan. Kahina-hinala rin daw ang pag-aalangan ng ahensya na ilabas ang mga dokumento. Pero para kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat imbestigahan kung paanong nakuha ni Leviste ang Cabral Files. Na unang-una kasi, syempre kapag kukuha ka ng dokumento, dapat voluntaryo yung pagbibigay sa'yo. Kasi kung pinuwersa mo to, so maaari ka pang gumawa ng mas illegal na bagay dahil nagawa mo na mang-agaw ng dokumento. Wala po akong ibinibid na Congressman Leviste dahil wala akong personal knowledge on that. Right. So ang kailangan na lang po dyan ay talagang malaman, maimbestigahan, kung paano nga ba niya nakuha yung files. Nauna naman ng sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, hindi ipinakita ni Leviste ang kumpletong set ng mga dokumento ni Cabral. Ang soft copies daw na nasa kamay ng mga third party, lalo na ang Word at Excel files, madaling mamanipula at hindi agad maituturing na matibay na ebidensya. Evidence that is derived directly from these sources will naturally carry far greater evidentiary value than copies that are circulating outside official custody. Nanindigan naman si Leviste na ipinakita niya ang lahat ng files sa mga tauhan ng ombudsman at wala raw si Clavano sa pulong nang ipresenta nila ito. Sa gitna ng issue sa Cabral Files, pinaratangan din ni Leviste si Secretary Dizon na sangkot sa budget insertions at allocables. Ayon kay Leviste, may flood control project daw si Dizon noon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA kung saan nagsilbing President and CEO ang kalihim. Mariin naman itong itinanggi ni Dizon. Wala raw basihan at malisyoso ang mga alegasyon ni Leviste. Kaduda-duda rin daw ang timing ng mga akusasyon ni Leviste, lalo't lumutang ang umano'y pamumwersa at iligal na pagkuha ng kongresista sa Cabral Files. Sa isang hiwalay na pahayag, nilinaw rin ng BCDA na wala itong flood control project na pinondohan sa pamamagitan ng budget insertions at allocables. Lahat daw ng kanilang proyekto ay pinondohan sa pamamagitan ng aprobadong programa ng gobyerno. Nababahala naman daw si House Committee on Public Accounts Chairman Terry Redon sa ginawa ni Leviste. Pwede raw maghain ng ethics complaint ang DPWH laban sa kongresista. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.